1. Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng Rabay na makapangaral ng kanyang salita. Kayo po sana ay nakahanda na ano po. Dahil katulad po ng sinabi ng ating kapatid na Romano kanina na ihanda po ninyo ang inyong maigsing lapis at papel. Dahil ito po ay mas maganda kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Kaya talasasin po natin ang araw na ibinigay ng Rabay. At tayo po sana ay nakahanda na tanggapin kung ano man po yung maririnig nating aral at salta at ito po ay mag-convict sa atin. Sana po ay magkaroon tayo ng kababaang loob, ano po, na tanggapin ang aral ng Rabay at baguhin po yung ating buhay dahil ito po ay para sa ating ikatututo. Ano po? Now, alam po natin na sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag tayo po ay may ninanais na makamit sa ating buhay, alam ko po na ito po ay pinagpupunyagian po natin, pinaghihirapan po nating makamit. Ganon din yung mga bagay na gusto nating maabot o yung gusto nating maangkin. Ito po talaga ay kung minsan nag-o-overtime pa tayo sa ating mga trabaho para lang mabili natin yung ating mga gusto. Lalo na kung ito ay para sa ating mga mahal sa buhay. Gagawin po natin ang lahat. Ano po? Sometimes, maski na tayo na ipagod sa ating mga trabaho, pero nagpapatuloy pa rin tayo dahil may gusto tayong makamit o bilhin. Now, ang tanong po ng Rabay sa kanyang aral po ngayon may kinalaman din sa ating pagpupunyagi. Pero ibang pagpupunyagi ang itatanong ng Rabay sa kanyang aral po sa araw po ito. Dahil ang katanungan po ng Rabay how much do you want the kingdom? Gaano ba natin kagusto na makamit ang kaharian ng Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo, kung kayo po ay may mga trabaho at may mga gusto kayong bilhin o may gusto kayong pangarap sa buhay, sigurado ko na kayo ay magpupunyagi araw at gabi na balang araw matanggap ninyo, mabili ninyo, or matupad ang inyong mga pangarap. At bilang isang nananampalataya, gaano yung ating kagustuhan na tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan balang araw at tayo ay tumira sa kaharian ng Ama na bababa dito sa lupa. Gaano natin kagusto na tumira sa kanyang kaharian? Gagawin din ba natin ang lahat ng ating makakaya dito sa lupa para maganap at matupad yung ating pangarap na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung kagustuhan ba natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan pareho lang sa kagustuhan natin na makamit ang isang bagay? Ito'y talagang pinagpupursigihan natin. Pinag-o-overtime, pinaglalaanan ng panahon at oras para makamit ang isang bagay. Hindi ba dapat mas lalo nating bigyan ng diin yung ating kagustuhan na magkaroon din ng buhay na walang hanggan balang araw? Pero ilan sa atin ang gagawin ng lahat para makamit ang buhay na walang hanggan? Sa mga nananampalataya at sa mga hindi pa po nananampalataya, alam po ninyo mga kapatid, hindi po matatapos dito sa lupa ang ating kwento ng buhay. Dahil kung alam po natin na mayroon pang kwento pagkatapos ng buhay na ito, at sino sa inyo ang gustong makisama o maisali ang kanyang sarili sa kwento after this life? Tayo ba ay kasama sa susunugin o tayo ay kasama sa bibigyan ng buhay na walang hanggan para magpatuloy ang kwento ng ating buhay balang araw? Talasasin po natin
ang mga ibinigay na talata ng rabay. Dahil, alam po ninyo, kahapon ay tinatanong na ako ng aking asawa kung ano yung aking iaaral. Ang sabi ko sa kanya, wala pang sinabi ang rabay kung anong aking iaaral. Kaya itatanong ko sa rabay mamayang gabi, that is kagabi, kung anong iaaral ko ngayon. Dahil may kapatiran po tayo na nag-request na gusto niyang malaman yung kwento ng aral na ito. Pero sabi ko, itatanong ko sa rabay. Paggising ko sa umaga, walang pumasok na salita. So sabi ko, sarili ko mamaya siguro. And then, habang nagmamaneho ako kanina, binuksan ko yung radyo, ang narinig kong kwento ay yung kapareho ng aral na hinihingi ng isa nating kapatiran. At ito ay may kinalaman sa mga aral na ibinigay ng rabay nung siya po'y narito sa lupa. Ang mga talinghaga. So sa aral kung ito ng rabay, nagbigay po siya ng 5 talinghaga na I pray. Ito yung magiging basihan natin para malaman natin sa ating sarili kung gaano natin kagusto ang buhay na walang hanggan. Marami pong talinghagang sinabi ng rabay. Pero sa dami ng binigay niyang talinghaga, 5 po ang pinili niya sa araw pong ito. At sana po, ulitin ko, mahusto yung ating katanungan kung gaano natin kagusto ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng Ama na mamanahin natin balang araw. Sino sa atin ang nakahanda na gawin ang lahat ng mga bagay makamtan lamang balang araw ang sinasabi nating kaharian ng Ama at ang buhay na walang hanggan? Simulan po natin ng kwento dito po sa Lucas chapter 14. Ito po. Talastasin po natin. Ano po? Lucas chapter 14. Ito po yung kwento. Chapter 14. Ito po yung kwento. Lucas chapter 14. Simulan ko po dito sa verse 16. Sabi po niya rito, datapwat sinabi ng rabay, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Ito yung talinghaga ng handaan. Talasasin po natin ano po. Ang kaharian daw ng Ama kahalintulad ng isang handaan na inihanda ng isang ama para sa kanyang anak. Naghanda siya ng handaan. At ito ay isang malaking hapunan at marami ang inanyayahan. Nauulitin ko. Ang kwentong ito ng rabay ay kahalintulad sa paghahari ng Ama na darating dito sa lupa balang araw. At ito ay kahalintulad sa handaan at maraming inanyayahan. Now, kung tatalasasin natin sa ating panahon, ito rin ay nangyayari sa atin. Marami ang inaanyayahan para makinig sa salita ng Ama. Now, ang tanong, lahat ba ng mga inanyayahan ay darating sa araw ng pag-aaral? Kung bibilangin po ninyong yung mga daliri, mabibilang lang po natin ang nakakasubaybay paminsan-minsan sa aral ng rabay. Talasasin po natin. I pray nakasama tayo doon sa bilang. Sabi niya sa verse 17, at sa panahon ng paghapon, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. So dumating na yung oras na ang mga inanyayahan ay tinatawag na doon sa handaan. Tandaan po natin, marami ang inanyayahan. Ano po? Maraming inanyayahan. And then, verse 18. Sa mga inanyayahan, ito ang sagot nila.
silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang mangagdahilanan. Ouch. Yung mga napiling inanyayahan, nung dumating na yung oras para sila po ay dumalo sa piging ng handaan, ano pong ginawa nila? Unti-unti, isa't isa ay nagpasimulang maggawa ng kanyang dahilan. Ang sinabi ng isa, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Dahilan ng isa. 19. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Pangalawang dahilan. At sinabi ng iba, bago akong kasal, kaya nga hindi ako makaparuroon. Pangatlong dahilan. Now, kung mapapansin po natin, yung mga inaanyayahan at mga inanyayahan sa araw ng piging, lahat po ay may dahilan. Alam po ba natin na ito ay kahalintulad din sa aral na ibinibigay ng rabay? Alam po natin na araw ng pagsamba ay ang 7th araw. At bilang isang nananampalataya, tayo pong lahat ay inaanyayahan na dumalo sa araw ng pagsamba. Ipangili ng kanyang araw ng pagsamba, makinig sa kanyang araw ng pagsamba, magbasa ng kanyang aral sa araw ng pagsamba. Pero nang dumating na yung araw ng pagsamba at tinawag na yung mga inanyayahan, hindi po po sometimes meron din tayong mga dahilan. Alam po natin na kung gagawin po natin ang isang bagay, ay magagawa po natin kung ating pagsusumikapan. Pero kung hindi po natin gagawin, sigurado marami po tayong may dadahilan para hindi magawa ang isang bagay. I pray na hindi po ito mangyari sa ating pananampalataya. Na kapag narinig po natin ang aral at dumating yung panahon na kailangan nating sundin ang aral sa ating buhay, tayo po'y magkaroon ng dahilan. At i-justify po natin ang ating mga gagawin, pag-circumvent ng aral na narinig natin dahil tayo nga ay may dahilan na hindi ayon sa hinihingi sa atin. Lahat po tayo ay may excuse sa aral ng Ama. Lahat po tayo ay may excuse sa salitang ating naririnig. Kahalintulad ba tayo dito sa mga inanyayahan na nagkaroon ng maraming dahilan nang dumating na yung oras at araw ng piging? Nang iparinig ng alipin sa kanyang amo ang naging sagot ng kanyang mga inanyayahan, etong sabi niya sa verse 21, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang amo. Nang magkagayon, anong ginawa ng amo? Sa galit ng puno ng sagbahayan, nagalit. Alam niyo kung bakit? Nagsumikap ang puno ng sambahayan para ihanda ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga hayop nakatay na. Lahat ng mga ulam naluto na. Lahat ng mga inumin nakahanda na. Ang kulang na lang yung mga inanyayahan. Pero dahil hindi dumating ang mga inanyayahan, binaliwala ng mga inanyayahan ang pagod ng amo. Instead na sila ay magkumahog sana na pumunta doon sa piging ng amo, hindi. Nagkanya-kanya sila ng dahilan. Kaya sa galit ng amo, nung sabi niya, pumaroon kang madali sa mga lansangan
at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga pulag, at ang mga pilay. Sa galit ng amo, yung mga sinasabing hindi dapat anyayahan sana, sila yung nagpuno kako sana doon sa handaan. Ito yung mga nakarinig lang ng isang salita, kumaripas sa pagpunta dahil sa handaan ng amo. Talasasin po natin kung alin tayo doon. Ha? Tayo ba yung inanyayahan o tayo yung kumaripas na pumunta sa handaan nang tayo'y tawagin ng amo? Nakapalit ng mga inanyayahan. At sinabi ng amo sa alipin, Amo, nagawa na ang ipinag-uutos mo, at gayon may maluwag pa. Anong sabi ng amo? Verse 23, At sinabi ng amo sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Pilitin mo. Lahat ng makita mo, pilitin mo na pumasok. Now, darating ba sa puntong tayo ay pipilitin pa sa mga ipinapadalang mangangaral ng ating Ama para lang makinig tayo sa salita? We pray na tayo ay magpapilit. Dahil after, sabi niya, 24, sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Lahat daw ng inanyayahan na umayaw sa handaan. Kasama ng mga kinuha sa mga lansangan na umayaw din sa handaan. At kasama ng mga pinilit at umayaw din sa pagkapilit. Anong sabi? Ay hindi makakatikim sa aking handaan. Meaning, hindi sila kasama sa kasiyahan ng kanyang amo. So kung ito ay kahalintulad ng kaharian ng Ama, sino ang hindi makakapasok sa kaharian ng Ama na kahalintulad ng handaan? Una, yung mga binigyan ng imbitasyon, hindi nakapasok. Yung mga tinawag sa mga lansangan pero hindi nagpatawag, hindi nakapasok. At yung mga pinilit na hindi nagpapilit, hindi rin nakapasok. Now, ilang beses tayo dapat pilitin ng Ama, ilang beses tayo yung anyayahan ng Ama, ilang beses tayong tatawagin ng Ama bago tayo makinig sa kanyang salita. Now, what if magsawa ang Ama sa pagbibigay ng imbitasyon? What if magsawa ang Ama sa pagtawag? What if magsawa ang Ama sa kanyang pagpili? Sabi ng asawa ko, hopefully not. Sana po, kapag naririnig natin ang araw na ito, then may panahon pa po tayo para ihanda ang ating sarili na kapag dumating yung araw ng pagtawag ng Ama, yung araw ng imbitasyon, yung araw ng pagpilit, wala na sana tayong dahilan pa, kundi tayo ay sasama doon sa inutusan ng Ama para pumasok sa kanyang handaan at ito ay ang kanyang kaharian. Ilan po sa atin ang makikinig sa aral at salita ng Ama? Ilan sa atin ang magiging mapalad pag nakakuha ng imbitasyon? Ilan sa atin ang mapalad pag nakarinig ng tawag? Alam po ninyo, ulitin ko, hindi po nagkulang ang rabay sa kanyang pagtawag at paghingi ng imbitasyon sa ating lahat. Bautisado man o hindi pa. Hindi po nagkulang ang rabay. Dahil ang aral po ng rabay ay nasa pampublikong aral. Kahit sino po sa inyo ay pwedeng pumunta sa lahat ng ating mga kapilya. Kahit sino po sa inyo ay pwedeng makinig sa ating online. Wala pong bayad.
Kung wala kayong panahon kapag araw ng pagsamba, dahil kayo ay masyadong busy, then gawin ninyo sa mga panahon na kayo ay may panahon dahil imposible ka siguro na kayo ay palaging busy at wala kayong panahon man lamang na makinig ng aral. Dahil kapag ito'y ginawa po ninyo sa buhay nyo, at the end of the day, sabi nga ng ating rabbi, aanhin mo ang iyong ginawang pagpapagod dito sa lupa. Makamit mo man ang buong sanlibutan at mawawala ang iyong kaluluwa. Ano ang pwede mong ipulit? Nakapalit ng iyong kaluluwa sa buhay na walang hanggan. Sana po, kapag narinig po natin ang imbitasyon ng rabbi, kapag narinig natin ang tawag ng rabbi, kapag narinig natin ang pagpilit ng rabbi, sumagot po tayo at sumama at dumalo sa kanyang piging. Ano po? Sunod na kwento. Ang pantas na nagpatayo ng kanyang bahay. Talasin natin. Alin tayo rito? Dito sa Mateo chapter 7, tatalastasin natin ang kwento ng pantas. Dahil sa ating mga nananampalataya, saan natin itinatayo ang ating mga pundasyon? Sa ating mga nakikita dito sa lupa o doon sa nagbigay sa atin ng pagpapalang pananampalataya? Talasasin natin. Chapter 7, verse 24. Sabi po niya rito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap sa mga nakakarinig, nananampalataya man kayo o hindi pa, kung naririnig nyo ang aral ng rabbi at kayo ay tumutugon, may pagpapala. Now, talasasin natin kung paano natin ibinungbuhay ang aral na ating narinig. Matutulad ito, sabi niya, sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpak ang ulan, bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang kahalintulad daw natin na nakakarinig ng aral, ibinubuhay ang aral. Now, take note of the word. Ginaganap ang aral. Ibinubuhay, isinasalita, ginagawa, at pinakahalimbawa niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Yun yung kanyang gabay. Ay kahalintulad daw niya na ito'y nagpatayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Dumaan ang hangin, ulan at baha, pero hindi natinag ang bahay niyang bato. Bakit? Dahil natatayo sa bato. Bakit? Dahil ang aral na narinig niya ay ibinubuhay niya, kaya dumating man ang mga problema niya sa buhay, dumating man ang mga suliranin, financially, emotionally, spiritually, hindi natitinag ang isang nananampalataya na nakakarinig ng aral at gumaganap ng salita. Hindi po siya matitinag. Bakit? Nasa kanyang aral ng ating rabbi. Ibinubuhay po niya. Hindi po siya nakakalimot sa araw ng pagsamba. Hindi po siya nakakalimot sa araw ng Bible study. Mayroon pa siyang tinatawag na men's ministry o kaya women's ministry. Hindi po siya nakakalimot. Lagi siyang nananampalataya at nananalangin sa Ama. Paggising niya sa umaga, naaalala niya si Amang Yahweh. Bago siya matulog, naaalala pa rin niya. Bago siya kumain, naaalala pa niya. Bago siya magbiyahe, inaalala din niya. In everything that he do, inaalala niya ang ating rabbi. Kaya dumating man ang bagyo sa buhay niya, hindi siya natitinag. Hindi siya umiiyak.
Hindi siya nanginginig sa takot. Hindi siya nagwo-worry. Bakit? Dahil meron siyang pananampalataya na natayo sa ibabaw ng bato. Now, ilan kaya sa atin ang ganong may pananampalataya? Alam po ninyo, sa 28 years na aking pangangasaba, mabibilang ko lang po sa daliri. 28 years, 25 years, kako sana. 1995. No, 1998 ako nagsimula. 25 years na aking pangangasaba, mahal na mga kapatid, mabibilang lamang sa mga daliri ang naging katulad ng nagtayo ng isang pantas na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Mabibilang po sa daliri. Now, tayo ba ay kasama? Sana, we pray na makasama po tayo. Ano po? At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, now parehong nakarinig po ito ang pantas na nagtayo ng kanyang bahay at ang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay, parehong nakarinig ng salita. Parehong nakakarinig sa women's ministry. Parehong dumirinig sa men's ministry. Kaya parehong dumirinig sa aral ng rabbi. Bible study. Pareho, andun pa rin. Pero ang pagkakaiba niya doon sa pantas, ito po'y hindi niya ginaganap. Meaning, pumapasok sa kanan, lumalabas sa kaliwa. Pagkatapos ng aral, wala nang natira. Bakit? Dahil hindi taos ang kanyang kagustuhang matuto sa aral. Ipinagkikibit balikat lang niya. Pahaging lang yung kanyang pananampalataya. Hindi nagkaugat. Natuwa lang siya nang marinig niya. Pero pagkatapos ng aral, biglang nangangawala. Ito daw ay isang mangmang na nagpatayo ng bahay sa buhangin at lumagpak ang ulan, bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At anong nangyari? At bumagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito ay kahalintulad sa kaharian ng Ama. Now, ilan sa atin ang pananampalataya na hindi magtatagal dahil ito'y bumagsak at the end of the day, nang dumating ang bagyo sa buhay, nang dumating yung mga kabagabagan sa buhay, nakalimutan na yung aral. Tumalikod sa pananampalataya. Bakit? Dahil ang kanyang pananampalataya ay hindi nagugat in the beginning. Naging pabalat bunga. Bakit? Hindi niya ibinuhay ang mga salitang kanyang narinig at kanyang nabasa. Nagkulang siya ng pangunawa. Talasasin natin mga kapatid ko. Tayo, yung mga nakikinig ba na katulad nung mangmang, na kapag tayo ay nakikinig sa aral ng Ama, walang pumapasok sa ating mga puso. Bakit? Kasi busy tayo sa trabaho. Araw na nga ng pakikinig, oras na nga ng pakikinig, pero parang wala pa rin sa aral ang puso natin dahil ang iniisip po natin yung gagawin natin bukas o yung isip natin, yung puso natin nasa trabaho natin o nasa mga anak natin o nasa mga mahal natin sa buhay. Anything na maidadahilan natin sa ating mga sarili para hindi tayo mag-focus sa pakikinig ng aral ng ating rabay. Tayo daw po ay mangmang. Nagsayang lang po ang mangmang ng kanyang resources, ng kanyang pagod sa pagpapatayo niya ng bahay. Ganon din po sa inyo. Sa atin na hindi nakikinig at hindi gumaganap. Sa atin na nakikinig pero hindi gumaganap. Nagsayang lang po kayo ng oras. Especially ang aral ng ating rabay, hindi bababa ng 90 minutes kung minsan. Nagsayang lang kayo ng oras sa Bible study dahil almost 1 hour. Sa women's ministry, halos 2 oras kung minsan. Sa men's ministry, halos 1 oras, 2 oras kung minsan. Nagsayang lang daw tayo ng panahon. Bakit? Dahil hindi naman natin ginaganap. Nagsayang lang din itong mangmang na nagpatayo ng bahay dahil ito rin ay bumagsak.
Now, tayo din po ba ay patuloy na magsasayang ng panahon the moment na narinig natin itong aral ng Rabbi sa oras na ito at mapansin natin na tayo ang tinutukoy doon sa nagtayo ng mangmang? Now, kaya pa ba nating ayusin at baguhin ang ating buhay? Yes. Ilipat natin ang ating bahay sa may pundasyong bato. Meaning, ganapin natin ang mga aral na ating maririnig at mababasa para mabago ang mga pananaw ng ating buhay. Para ang ating sikapang gawin, ganapin ang kalooban ng Ama at hindi yung ating mga idinadahilan kung bakit hindi natin nagaganap ang ating mga binabasa at naririnig. Alam po ninyo, ang dahilan kung bakit hindi natin ginaganap yung ating mga naririnig at nababasa, two things. Hindi po natin nauunawaan. Isa. Pangalawa, mas binibigyan nating higit na halaga yung ating mga idinadahilan kaysa sa aral ng ating Rabbi. Dalawa lang po yun. At ito ay may kinalaman sa kagustuhan nating hindi kilalanin ang Rabbi to the fullest. Kumbaga, kumpiyansa na tayo. Nakilala lang natin ang Rabbi, ang feeling natin gusto na. Hindi po. Hindi po gusto kapag kilala lang ninyo ang Rabbi sa pangalan at hindi nyo nauunawaan ang gusto niyang iparating sa atin sa kanyang mga salita. Sana po ay baguhin po natin ang ating mga saloobin sa pag-aaral ng salita ng ating Rabbi at huwag nating ipagpatuloy na itayo ang ating pundasyon sa buhangin. Huwag naman po sana. Ano po? Para kapag dumating ang bagyo, bagabag sa ating buhay, tayo pa rin po ay nakatayo at hindi agad-agad bumibigay. At itinatago yung tuwalya, nag-give up na tayo at tinatalikuran ng ating pananampalataya. Huwag naman po sana. Ano po? Sunod na kwento. Ang talinghaga ng maghahasik. Lucas, chapter 8. Ito naman po ang talinghaga ng maghahasik. Lucas, chapter 8. Talasasin natin, ano po? Kung alin tayo rito. Tayo po makasasagot. Gaano natin kagusto ang kaharian ng Ama? Tayo ba yung katulad na nagpatayo ng bahay sa bato o katulad na nagpatayo ng bahay sa buhangin? Tayo ba yung inanyayahan na hindi dumalo o tayong pinilit at tinawag at tayo ay pumunta? Ganun po natin malalaman sa ating sarili kung gaano natin kagusto ang kaharian ng Ama. Dito po sa aklat ng Apostol Lucas, chapter 8, verse 5. Ito, talasasin po natin. Lucas, chapter 8, verse 5. Lucas, chapter 8. Lucas, chapter 8, verse 5 po. Ang maghahasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi. At sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan at napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. Unang nahulugan ng binhi. Ang iba'y nahulog sa batuhan at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumubong kasama ang mga dawag at yaoy ininis. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo, nagbunga ng tag-iisang daan. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Imagine niyo, sumigaw ang Rabbi. Ang sabi ng Rabbi, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Now, anong ibig sabihin ng Rabbi? Ang lahat daw ng may pakinig, may tainga.
ay makinig. Now, yun bang ibig sabihin ng rabbi? Hindi po. Ang may mga pangunawa ay unawain ang salita. Yun pong ibig sabihin ng sinabi niyang rabbi ng may pakinig ay makinig. Dahil lahat naman po ay may tanging pakinig. Pero ilan sa mga nakikinig ang may pangunawa. Now, sa ating mga nakikinig sa oras na ito, nauunawaan ba natin yung apat na lugar ng mga nahulugan ng binhi? At sino sa mga ito ang magiging katulad ng ating sarili bilang isang nananampalataya? Yung unang nahulugan ng binhi, sa may daan. Pagkatapos na may hulog, kinain ng ibon. Pangalawang nahulugan sa may batuhan, tumubo. Pero dahil walang gaanong ugat, nang dumating ang araw, natuyo. Pangatlo, nahulog sa may dawagan, tumubo, pero hindi nagbunga. Bakit? Ininis ng mga dawag. And then pangapat, tumubo sa maayos at matabang lupa. Ito'y nagbunga at ito'y lumaki at nagbunga ng tagi-100, tig-30, tig-50. Now, ano ang bearing nito sa ating buhay pananampalataya? Dahil kung kayo po ay nagbabasa lang ng Biblia na walang pangunawa o nakakarinig lang na walang pangunawa, wala pong bearing ito sa ating pananampalataya. Pero kung kayo po ay mananatili sa pakikinig, baka maabot nyo yung panahon na ipapaliwanag ng rabbi ang kanyang kwento. Kaya kayong nakikinig, kung sa pakikinig ninyo wala kayo sa focus dahil may mga ginagawa kayo, ang narinig nyo lang yung kwento ng mag-aasik, hindi nyo na maririnig yung ibig sabihin nito. Abay mga kapatid ko, sayang ang pakikinig ninyo. Dahil itong ibig sabihin ng kwento ng rabbi. Eto. Verse 12. Ang mga nasa tabi ng daan na mga binhing nahulog ay ang nangakinig. Kung magkagay dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. So, ang binhi ay ang salita ng Ama. Ang mga lugar ay 4 na klase ng mga nakikinig sa aral ng rabbi. Una, yung mga nahulog sa batuhan ay kahalintulad sa mga nakinig sa salita ng rabbi, katulad natin na nakikinig. Pero pagkarinig po natin, ito'y kinuha na ng dyablo, inalis sa kanilang puso upang wag silang manampalataya. Ito yung nakarinig, pero pagkatapos ng kwento, wala nang naunawaan. Nakalimutan na rin. Kaya pagbalik niya sa kanyang buhay, pagkarinig niya ng kwento, wala rin siyang naunawaan. Kaya nang dumating ang kabagabagan sa buhay, wala siyang maaasahang aral. Bakit? Wala siyang naitago. Walang tumimo sa kanyang puso. Kaya hindi siya nanampalataya. Nakarinig lang, pero hindi umabot sa kanyang pangunawa. Tayo kaya yon? Huwag naman po sana. Sumunod, yung mga nahulog sa batuhan, ay yaong mga nakarinig, tinanggap ng may galak. Ito naman yung mga tumubo sa damuhan. Nang marinig nilang salita ng rabbi, natuwa daw po sila. Nagalak. Sumampalataya. Pansamantala, bakit? Dahil tumubo yung binhi. Natuwa sila. Nagpabautismo. Nanampalataya pansamantala. Bakit sinabi kong pansamantala? Dahil hindi nagkaugat. Sa sandaling panahon nagsisampalataya. Sandaling panahon nagsisampalataya.
Pero sa panahon ng tukso, ay nagsihiwalay. Nanampalataya po. Pero pagdating ng kabagabagan sa buhay, nangawala. Hindi nagkaugat ang pananampalataya. Ito po yung mga kapatiran po natin na nananampalataya, natuwa dahil may nakita silang gustong sa pananampalataya. Baka ito yung mga nakakita na dahil nakita nila na masasaya po ang mga nananampalataya, may handaan kung minsan, sama-samang kumakain, at mayroon siyang gustong makuha sa pagiging isang mananampalataya. Nang nakuha na po niya, nawala na po sa pananampalataya. Or, nakarinig lang ng aral na nakapagpatimo sa kanyang puso, nagtampo na at nangawala. Or dumating ang kabagabagan sa buhay, humingi at hindi na pagbigyan dahil may panahon na hindi na ibigay, nawala sa pananampalataya. Yung dumating na pagsubok sa buhay, nawala rin sa pananampalataya dahil sa pangunawa niya nakabigat ang kanyang pananampalataya. Bakit? Kailangan niyang mag-absent kapag araw ng Sabado. Kailangan niyang tumigil na sa pagtatrabaho paglubog ng araw pa lang ng Biyernes. Kailangan niyang umattend ng mga piyesta ng Ama. So sa kanyang pangunawa, ito'y nakakabigat sa kanyang trabaho. Nangawala din sa pananampalataya. Now, tayo ba yung mga ganon sa pananampalataya? Huwag naman po sana. Ano po? Pangatlo, ang nahulog sa tawagan, sabi niya, ay ang mga nakinig, nanampalataya, tumubo, pero samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad, habang sila ay namumuhay bilang isang nananampalataya, ito yung nangyari. Ininis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito. Ano ang nag-inis sa kanilang pananampalataya? Meaning nagpahina sa kanilang pananampalataya? Ang pagsusumakit sa buhay na ito, meaning hindi matalikuran ng sanlibutan, ang kagustuhan niyang yumaman, at ang kalayawan sa buhay. Etong tatlong ito ang umiinis sa isang nananampalataya. Kaya hindi nagtatagal sa pananampalataya, at the end of the day, nangawala rin sa pananampalataya. Now, alin kaya sa atin yung pangatlo? Tumagal din kahit paano sa pananampalataya. Pero dahil sa mga mahal niya sa buhay, na hindi niya may sakripisyo dahil sa pananampalataya, yung kanyang kagustuhan na yumaman at naisasakripisyo ang kanyang pananampalataya, at yung kagustuhan niyang kalayawan sa sanlibutan na hindi niya maiwanan. Now, tinatanong niya ang sarili niya. Hindi siya masaya sa pananampalataya. Bakit? Dahil boring. Gusto niya sa sanlibutan. Hindi siya masyadong umasenso. Bakit? Dahil maraming bawal na araw para magnegosyo o magtrabaho. Kagustuhan niyang yumaman. O kaya dahil sa kagustuhan niyang yumaman, kinakalimutan ang obligasyon niya kay Amang Yahweh bilang isang tunay na lingkod at mananampalataya. At yung kanyang mga mahal sa buhay na sinasabi niyang nagiging unang dahilan, at hindi niya ito may sakripisyo dahil sa pananampalataya. At the end of the day, nangawala rin sa pananampalataya. Now, alin kaya tayo rito mga kapatid? Yung binhi sa bato, binhi sa dawag, binhi doon sa daan. How about yung pang-apat na binhi? Yung pang-apat na binhi ay tumubo sa mabuting lupa. Ito ang may pusong timtiman at mabuti. Iningatan ang salita pagkarinig. Ibinuhay ang salita pagkarinig. At anong nangyari? Nagbunga ng may pagtitiis.
Iyon ang isang tunay at tapat na pananampalataya. May pangunawa at may pagtitiis. Ilan sa atin ang may pangunawa at may pagtitiis sa aral at salita ng Ama sa buhay na ito? Ilan sa atin, mga kapatid ko? Dahil kung mabibilang po natin sa ating daliri yung ganong may pananampalataya, ganon din karami o ganon din kakaunti ang may kagustuhang pumasok sa kaharian ng Ama. Sana po kasama tayo. Sana po ay kasama tayo doon sa pang-apat na nahulog na binhi sa mabuting lupa, na nagbunga ng pananampalataya. At hindi yung pangatlo na nainis ang ating pananampalataya o namatay ang ating pananampalataya at ikinubo ng buhay na ito. Meaning, yung ating mga anik-aniks dito sa babaw ng lupa, yung ating mga mahal sa buhay na hindi natin maawanan, ang ating mga trabaho na sinasakripisyo natin ang ating pananampalataya. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Sunod na kwento, ang kasal. Ilan sa atin ang katulad ng mga pumunta sa kasalan? Chapter 22 ng Aklat ng Mateo. Mateo 22, verse 1 hanggang 14. Ito po. At sumagot si Yasua at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging sa kasalan ng kanyang anak na lalaki. Now, bibigyan po kayo ng background. Ang talinghaga po sa kasalan dito sa Mateo 22 ay may kahalintulad sa kasalan na gagawin ng rabay sa aklat ng pahayag sa araw po ng sinasabi nating paghuhukom. Ano po? Talasasin po natin. Ay may kahalintulad doon sa kasal ng rabay sa araw po ng paghuhukom sa chapter 21 yata o 22 ng pahayag. Ano po? Sabi niya, ang kaharian ng langit o kaharian ni Amang Yahweh ay may kahalintulad sa isang piging na naghanda ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. Ayan. Ayaw magsidalo. Abay, may kahalintulad to yung binasa natin kanina, ano po? Nahandaan. May mga inanyayahan, ayaw ding magsidalo. Now, parang inulit ng rabay, ano po? Alam po niyo kapag inulit ng rabay ang kanyang aral, meaning meron siyang gustong idagdag at bigyang diin sa kanyang aral. Maraming inanyayahan, ngayon naman, ayaw namang dumalo. Maraming nakikinig, pero walang gustong gumawa. Huwag naman po sana na tayo yung masabihan. Muling nagsugo ang hari sa kanyang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan. So yung unang pagpunta nila para sabihin sa mga inanyayahan na pumunta na sa kasalan, umayaw, pangalawang punta nila, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko ng aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Magsiparito kayo, sabi niya. Datapwat hindi nila pinansin. Meaning hindi nila pinansin yung imbitasyon at pagtawag ng hari sa pamamagitan ng kanyang mga alipin.
Sila ay nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa sa kanyang sariling bukid, ang isa sa kanyang mga kalakal. Nagkaroon din sila ng kanya-kanyang alibay o dahilan. Verse 6, ito pang ginawa ng iba. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Ouch! Yung mga pinadalang mga alipin na tumawag, dinuhagi at pinagpapatay. Now, datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang bayan. Pause po muna rito, mga kapatid. Talasasin natin una yung kwentong ating narinig. Ang kaharian ng Ama ay katulad sa hari na naghanda ng kasalan sa kanyang anak na lalaki. Nagpadala siya ng maraming imbitasyon, maraming nabigyan. Kahalintulad ito sa paanyaya ng rabay sa kanyang salita. Maraming mga tinawag, maraming nakakarinig. Now, ang tanong, ilan sa kanila ang tutupad sa kanilang mga narinig? Ilan sa kanila ang tutupad sa kanilang mga nabasa? Ayon sa kwento, wala ni isa. Walang tumupad, walang nakaunawa. Kaya anong ginawa uli? Inuulit-uli sa kagustuhan ng hari na dumating yung mga inanyayahan. Nagsuko siya uli. Pinilit niya yung mga inanyayahan. Sinabi pa na nakatay na lahat ng mga hayop. Naluto na lahat ng mga dapat lutuin. Pero still, ang mga inanyayahan ay nagkaroon ng kanya-kanyang dahilan. Meaning, mas inuna nila ang buhay dito sa lupa na anyaya kaysa sa anyaya ng Ama sa kanyang kaharian. Ilan sa atin ang magpapatuloy na gaganapin ang ating mga buhay dito sa lupa at isasantabi natin ang paanyaya ng Ama sa kanyang imbitasyon sa buhay na walang hanggan? Ilan sa atin ang magiging katulad sa mga inanyayahan? At maraming dahilan. Alam po niyo, yung mga dahilan po natin na may na walang kinalaman sa ating buhay na walang hanggan. Yung mga dahilan po natin kung bakit tayo busy sa araw ng pagsamba. Yung mga dahilan po natin kung bakit tayo busy kapag may Bible study. Yung mga dahilan po natin kung bakit tayo busy kapag may men's ministry, women's ministry. Piyesta ng Ama. Lahat po ng ating mga dahilan kung bakit tayo busy ay ito yung kahalintulad ng mga inanyayahan na maraming dahilan kung bakit ayaw dumalo sa handaan. Ayaw dumalo sa kasal. And worse, dinuhagi ng mga inanyayahan yung mga ipinadalang sugo ng hari. Abay, wag naman po sana na mangyari na pati yung mga nangangaral na inutusan ng Ama magalit kayo sa kanila. Sa kagustuhan nila, sa kakaukulit nila sa inyo, sa atin, na ipangaral ang salita ng rabay, mainis po tayo sa kanila. Dahil ano pong ginawa ng hari? Nang magalit siya, dahil dinuhagi at pinagpapatay ang kanyang mga aliping, inutusan niya na maging sugo. Pinalusob niya ang kanyang mga sundalo, at binigma at sinunog at pinagpapatay ang lahat ng mga inanyayahan. Huwag naman po sana. Kapag narinig po natin ang paanyaya ng rabi, ulitin ng rabi ulit. Huwag po sanang matigas ang ating mga puso. Ano po? Huwag sana tayo magkaroon ng kanya-kanyang dahilan para hindi maganap ang salitang ating narinig o nabasa. Huwag naman po sana na matulad tayo sa pupuksain ng hari balang araw.
Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Now, alam po ninyo ang kasalang ito ay sinabi din ng rabay noong panahon na ang mga nakikinig ay ang mga Pariseyo at mga Hudyo na hindi nananampalataya sa kanya. At ito po yung para sa kanila. Dahil ang rabay po ay ipinadala una sa mga lahi ni Israel na nawawala. Sila yung kahalintulad ng mga inimbitahan dahil sila ang dahilan kung bakit bumaba dito sa lupa ang ating rabay. Kaya sabi niya, kararating niya rito sa lupa, ako'y naparito para sa nawawalang lahi ni Israel. Yun pong sinabi ng rabay. Kaya sila po yung mga inanyayahan. Pero sila ba ay nanampalataya sa rabay? Hindi. Hindi po sila nanampalataya sa rabay. Kaya ang ginawa ng anong hari na sumisimbolo sa ating Amang Yahweh, nagpadala siya ulit. This time, ng mas tinatawag nating mas karapat-dapat na sugo. Pero nung ginawa nila, pinatay nila ang sugo ng Ama. Kaya sabi niya rito, sa araw ng paghuhukom, yung mga hindi kumilala sa rabay nung panahon niya, anong sabi niya? Yung mga inimbitahan sa panahon ng rabay na hindi kumilala, ay susunugin ang kanilang mga bayan. Parang susunugin sila sa dagat-dagatang apol. Maaaring ganon ang ibig sabihin ng kwentong ito ng rabay. Pero ang bibigyan natin ng diin is yung sumunod na kwento. Ito ang sabi niya. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na hahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Tinanggihan nila ang rabay. Anong ginawa niya? Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ng inyong mga sumpungan. Lahat ng mga makita nyo, imbitado man o hindi, pilitin nyong sumama at pumasok sa kasalan. Nagsilabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang masumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ng kasalan. Napuno. Ito yung paghahari ng rabay na ipinangaral ngayon sa lahat ng mga mananampalataya. Hudyo man o hindi, tayo ay kasama doon. Tayo ay kasama doon. Ayon sa kwento ng rabay, dahil tayo ay hindi kasama sa mga imbitasyon. Tayo itong mga to. Pero tignan natin kung anong nangyari nang tayo ay maimbitahan sa kasal ng rabay. Datapot pagpasok ng hari upang tignan ng mga panauhin, ay nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito nang walang damit kasalan? At anong nasalita nung hindi nakadamit kasalan? Siya'y naumid. Hindi siya nakapagsalita. Anong sinabi ng hari? Nang magkagayo sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay ng taong ito na hindi nakadamit kasalan. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Nakapasok na sa sangbahayan ng Ama. Nakapasok na ito sa piging. Pero after that, tinanggal pa rin siya at itinapon sa labas. Bakit? Hindi nakadamit pang kasalan. Anong ibig sabihin nito? Hindi niya ibinuhay ang rabay nung siya'y nabubuhay dito sa lupa. At ang kanyang damit ay ang kanyang sariling damit, hindi ang damit o hindi ang katwiran ng rabay ang ibinuhas niya. Kaya nasasabi natin sa talata ng mga apostol na sinasabi ng ating rabay na kapag nakita ninyo ang inyong mga kapatid, ako'y inyong nakita. Dahil idinadamit natin ang katwiran ng rabay, saan man tayo magpunta. Ang rabay ang ibinubuhay natin dahil sa narinig natin aral at mga salita. At kung tayo ay hindi nabubuhay sa salita ng rabay,
bilang kanyang isinugo at pinili na makapasok sa kanyang sangbahayan. At the end of the day, tayo din po'y ilalabas na katulad sa itong handaang ito na ibinigay ng kanyang ibinigay ng hari sa kanyang anak na ikakasal. At doon daw sa labas yung pangangalit ng ngipin. Bakit? Dahil hindi nakadamit ka sa amin. Ilan sa atin, mga kapatid ko, ang nakapasok sa sangbahayan ng Ama, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ibinubuhay ang rabay sa kanyang mga narinig na mga salita. Wala pa rin ba tayong pangunawa? Ipinagpipilitan pa rin ba natin ang ating mga sariling mga saloobin at sariling mga desisyon at hindi natin kayang ibuhay ang salita ng rabay? Ilan sa atin ang tumagal na sa pananampalataya pero hindi nakagagawa sa aral at salita ng Ama na ibinibigay niya sa ating ibubuhay natin. Kaya sabi dito sa verse 14, marami ang mga tinawag, datapwat kaunti ang mga hinirang. Marami po ang tatawagin. Halos lahat ay makakarinig. Dahil nasusulat na maipapangaral ang salita ng Ama at ang kaligtasan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach bago po dumating ang kanyang second coming. Lahat po ito'y maririnig ng tao, maaari, dahil yun ang salita. Pero ilan sa atin ang talagang matipiling hinirang hanggang wakas ay mananatiling nakadamit. At ang damit na idinadamit ay ang damit ng rabay o ang katwiran ng rabay na siyang ibinubuhay nating mga salita. Sana po ay hindi tayo kasama sa itatapon sa labas balang araw. Sana po hindi tayo kasama sa susunugin ng hari balang araw. Tayo po sana ay maging masugid na tagaganap sa kautusan ng Ama. Tayo po sana ay maging mapagsumikap sa pagganap ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Naway baguhin po natin ang ating mga saloobin. Ano po? Sabi nga dito sa aklat ng mga Hebreo chapter 12 verse 2. Aklat ng Hebrew chapter 12 verse 2. Sabi po niya dito, chapter 12 verse 2. Chapter 12 verse 2 ng aklat ng mga Hebrew, sabi po niya rito, masdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ito daw po ang dapat nating isipin, mga kapatid. Sa atin daw na nananampalataya, si Rabbi Yeshua ang nagpasimula. At siya rin daw ang tatapos kung tayo'y mananatili sa kanyang pananampalataya. Now, tanong, gaano natin kagusto ang buhay na walang hanggan kaharian ng Amang Yahweh? Depende po kung gaano natin pinahahalagahan ang pananampalataya na ibinigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Siya po ang nagpasimula. Siya rin ang magtatapos. Now, ang tanong, ilan sa atin ang mananatili sa pananampalataya? Ilan sa atin yung gagawa ng kanyang kalooban? Hindi po pwedeng tayo ay kung minsan ay magiging tinatawag nating mainit sa pananampalataya, and then kung minsan naman ay tatawaging malamig sa pananampalataya, ay wag naman po sana. Matutulad tayo dun sa aral ng Rabbi nung nakaraan na tayo ay may pananampalataya with conviction, or tayo ba'y may pananampalataya sa tinatawag nating convenience. May pananampalataya lang tayo kapag tayo ay maluwan sa buhay. May pananampalataya lang tayo kapag wala tayong problema sa buhay. May pananampalataya lang tayo kapag pabor sa ating mga mahal sa buhay. May pananampalataya lang tayo kapag
masaya ang ating sangbahayan at napagbibigyan natin sila sa kanilang mga anik-anik sa buhay, kaya tayo ay may pananampalataya. Now, what if magkahirapan sa buhay? What if wala ka nang maibigay? What if isasakripisyo mo na paminsan-minsan ang iyong hanap buhay para sa pananampalataya? Magtatapat ka rin pa ba? Or i-give up mo na rin ang iyong pananampalataya? Kalasasin po natin ano po. Kung tayo po'y mananampalataya sa Rabay, din tayo po ay may tinatawag na pag-asa. Dahil siya po ang nagpasimula, din asahan po natin na siya rin ang magtatapos. Kaya sabi niya, na siya, dahil sa kagalatang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa tulos. Imagine po ninyo, alalahanin po natin ang pagtitiis ng Rabay sa tulos dahil sa ating mga kasalanan. At ito ay utang natin sa Rabay. Kaya ibuhay po natin ang ating pananampalataya na ito'y utang na loob natin sa ating Rabay at sa kagustuhan na rin nating magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Naniwalang bahala ang kahihiyan at ngayon nakaupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Bakit? Dahil nagtiis sa pagsubok na ibinigay ng Ama sa kanya nang siya'y mamatay sa tulos. Alam po ninyo, ang lagi kong sinasabi, ayon sa aral ng Rabay, ang pananampalataya po natin ay hindi walk in the park. Dahil kung ang Rabay po na ating amo at tagapagligtas ay nakaranas ng maraming tinatawag na bagabag, pagsubok, at the end, namatay sa tulos, huwag po nating i-exempt ang ating mga sarili na baka balang araw, tayo din po'y bagabagin dahil sa ating mga pananampalataya at huwag sana tayong give up dahil lang sa mga bagabag na darating sa atin. Huwag po, mga kapatid ko. Ano po? Lucas chapter 14 verse 26. Ito, dinggin uli natin ang Rabay. Lucas chapter 14 verse 26. Lucas 14 verse 26. Ito po sabi niya rito. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Anong sabi ng Rabay? Kung mas pinahihigitan natin ang buhay na ito dito sa lupa, kung mas pinahihigitin natin ang ating mga mahal sa buhay, asawa, anak, mga magulang, mga kapatid, mga hanap buhay, mga pag-aaring material, o ang ating sariling buhay, kung mas pinahahalagahan natin ito, anong sabi ng Rabay? Hindi tayo karapat-dapat na maging alagad niya. Napakahirap po, ano po? Totoo po. Napakahirap po kung ating bibigyan ng diin ang pananampalataya. Pero kung tayo po ay aasa at mananampalataya sa ating Rabay, tutulungan niya po tayo na makatapos sa gawaing ibinigay po niya sa atin. Tandaan po natin, He is the author and the finisher of our faith. Siyang nagpasimula, tinasahan natin na siya rin yung magtatapos. Kasama po natin ang ating Rabay. Kaya sabi niya dito sa verse 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling pamatok at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Again, paulit-ulit yung sinasabi ng Rabay. Gaano natin kagusto ang buhay na walang hanggan? Sakripisyo, kapatid ko. Uulitin ko. Sakripisyo ang pananampalataya. Ang dami mong isasakripisyo sa pananampalataya. Ang kapritsyo mo, kapritsyo ng asawa mo, anik-anik ng mga anak mo, kapritsyo sa mga mahal sa buhay. Lahat ito, isasakripisyo mo dahil sa pananampalataya.
Pero dahil sa buhay na ito, baka marami sa atin ang magbaliktad ng sakripisyo. Isasakripisyo ang pananampalataya para lang sa mga anik-anik sa buhay. Huwag naman sana kapatid ko dahil sayang ang panahon at oras na ipinamamalagi mo para makinig ng aral. Sayang ang pagkamatay ng rabay sa tulos. Pinawawalan natin ng dahilan ang pagkamatay ng rabay kung tayo po ay at the end of the day, tatalikuran po natin ang ating pananampalataya. Sayang po. Sayang ang ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa verse 28, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog o isang bahay, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Sino sa inyong tumanggap sa pananampalataya na hindi alam ang buong kwento? Sino daw sa inyo? Baka, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi madaling tumanggap ng pagbabautismo at pananampalataya ng rabay kung hindi po kayo handa. Itanong po ninyo kung anong sakripisyo bago po nyo tanggapin ng pananampalataya ng rabay. Dahil tayo ay matutulad daw sa isang nagpatayo ng kanyang bahay pero hindi niya matatapos. Bakit? Wala siyang budget. Walang pondo. Ganon din sa atin. Kung hindi natin alam ang sakripisyo na aabutin ng isang mananampalataya, baka dumating ang bagyo sa buhay mo, kabagabagan sa pananampalataya, tatalikod ka. Kapatid ko, sinasabi ko sa inyo, marami nang tumalikod sa pananampalataya at inuulit ng rabay sa atin ang mga dahilan kung bakit sila tumalikod. Mga mahal sa buhay, mga anik-anik sa buhay, mga kapritsyo ng ating mga mahal sa buhay, kapritsyo ng asawa, kapritsyo ng ating mga anak, yung ating trabaho, yung ating kagustuhang yumaman, yung kagustuhan nating umasenso, ma-promote sa trabaho. Lahat po ito ay kasama sa isasakripisyo mo bilang isang nananampalataya. Now, kapatid ko, kung hindi mo kayang isakripisyo mga yon, then, ngayon pa lang sinasabi ko, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala kung hindi natin kayang tignan ang ating isasakripisyo. Kaya sabi ng ating rabay, kung gusto mong magpatayo ng muog o ng bahay, umupo ka muna. Tayahin mo kung mayroon kang kayamanang magugugol para matapos mo ang ipagpapatayo mo. Dahil kung hindi po natin kayang gawin ang kautusan ng Ama, kung hindi natin kayang gawin ang kautusan ng rabay, abay kapatid ko, sayang ang panahon na igugugol po natin sa ating pananampalataya. Bakit? At the end of the day, tatalikod din po tayo. Kaya sabi dito sa unang John, 1 John chapter 2 verse 27. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 27. At tungkol sa inyo mga kapatid, ang Espiritu na nasa Kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo para daw sa atin. Kung tayo ay totoong nananampalataya at ang pinananampalataya natin ay ang ating Rabbi Yeshua na namatay sa tulos, then, sabi ng Apostol Yohanan, ang Espiritong nasa inyo ay tinanggap ninyo galing sa Kanya. Tama po. Bakit? Dahil ang ating Rabbi po, bago po siya bumalik sa kalangitan nung siya po'y nabuhay na maguli, sinabi niya sa kanyang mga apostol na ipapadala ang tinatawag nating comforter. Ito ang Holy Spirit ng Ama na ipinadala ng ating Rabbi para po sa atin. Para makayanan natin ang anumang bagabag ng ating pananampalataya. Dahil ang Espiritu ng Ama na lumulukob sa atin ang magpapaunawa sa atin na ito ang mga bagay na dapat nating paghandaan sa araw ng ating mga kabagabagan sa pananampalataya. Kasama po ito sa ating tinanggap na pananampalataya.
Kaya inihahanda po natin ang ating sarili. Kaya nga hindi nagkukulang ang rabay sa kanyang pangangaral. Para ayusin natin ang ating buhay. Para tumibay ang ating pananampalataya. Para alam natin ang kwento. At hindi tayo magulumihanan kapag dumating yung sinasabing bagyo ng buhay, dilubyo ng buhay. Sabi kapatid ko, itong dahilan kung bakit tayo may kapatiran. May asimblya ang rabay para sa oras ng kabagabagan. Mayroon tayong matatakbuhan na magiging ating kadlungan ng ating mga tinatawag na pangangailangan. Ang rabay po ang magbibigay. Kaya sabi ni Apostol Yohanan, ang banal na espiritu na nasa kanya, na ibinigay sa inyo at tinanggap ninyo ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang espiritu tungkol sa lahat ng mga bagay. Itong laging sinasabi ng rabay. At ipinangaral ng mga apostol, kung kayo ay kinukulang sa pagkaunawa, anong sabi ng ating mga apostol? Manalangin kayo sa Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua para ipaunawa sa atin ang mga bagay. Kaya sinasabi ni Yohanan, ang banal na espiritu ang magpapatutuo sa atin at magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay. At siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Kung tayo daw po ay natuturuan, nakakaunawa, then, anong sabi ni Apostol Yohanan? Tayo daw po'y mananatili sa Kanya. Yung kagustuhan po natin magkaroon ng buhay na walang hanggan ay mangyayari lamang po kung tayo po'y mananatili sa ating rabay hanggang wakas. Hindi po pabalat bunga ang ating pananampalataya. Hindi po walk in the park ang ating pananampalataya. Hindi po faith in convenience ang ating pananampalataya. Tayo po ay may faith with conviction. Tayo po ay lumalakad sa lakad na ibinigay ng ating rabay. At tayo po ay mananatili sa rabay for better or for worse. Parang nung tayo po ikinasal. Di po ba ganon? Sabi ng ating mga pastor kapag tayo po ikakasal, for better or for worse, in sickness and in health, in poorer or in richer, tayo po ay mananatiling tapat sa ating rabay. Wala po anong sabi ng ating Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach? Ang kahirapan, ang kagutuman, ang kahubaran, ang kapighatian, ang kamatayan, sabi ng ating Apostol Saulo, wala. Totoo po. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating rabay. Bakit? Dahil tayo'y tinuruan na niya na mangyayari ang mga bagay na ito sa ating pananampalataya. Ganito niya tayo inihahanda. Para pag dumating ang ganong mga pagkakataon, tayo po'y huwag magulumihanan. Huwag matakot sa pananampalataya. Huwag mangatal sa nerbiyos. Bakit? Dahil sa nangyayari sa ating buhay at sa nangyayari sa ating kapaligiran. Alam po natin ang kwento kung anong mangyayari sa ating kapaligiran. Alam po natin ang kwento kung anong mangyayari sa ating buhay. Kaya tayo po ay may pag-asa. Yun po ang dahilan kung bakit may aral ang rabay. Yun po ang dahilan kung bakit inaanyayahan tayo ng rabay na makinig at matuto sa kanyang salita. Kaya po siya nagpatayo ng kanyang mga tinatawag na mga mangangaral para mangaral sa women's ministry, sa Bible study, sa men's ministry, sa araw ng pagsamba. Ito po ang ibinigay ng rabay na pagkain po natin sa ating pang-araw-araw na spiritual na gawain. Kaya tayo po ay sana'y manatili sa ating rabay. Kaya sa verse 28 sabi pa ni Apostol Yohanan, at ngayon, now, anong sabi ni Yohanan? Mumunti kong mga anak. Anong tawag sa atin ni Apostol Yohanan? Mga
bata kong mga anak, mumunti kong mga anak. Tayo po yun. Mga anak ng mga paapostol dahil sa kanilang mga aral. Tayo po'y tinuturuan nila sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Manahan kayo sa Kanya. Natandaan po niya sinabi ni Apostol Yohanan. Hindi sinabi ni Yohanan na manahan kayo sa akin. Dahil hindi po aral ito ni Yohanan. Aral ito ng Rabbi. Ganon din po sa ating assembly. Hindi po kayo assembly ng kung sino-sinong pastor. Hindi kayo dapat ang loyalty sa kanya-kanya mga pastor. Tayo ay assembly ng Rabbi na namatay sa pulos. Wala pong nagmamay-ari sa atin. Pag-aari tayong lahat ng Rabbi Yeshua HaMashiach. Dahil tayo po'y binili ng Rabbi ng kanyang sariling dugo. Kaya sabi ni Yohanan, manatili kayo sa Kanya. Upang kung siya'y mahayag, upang sa Kanyang pagdating. It's either anong mauna. Tayo ay ipikit ang ating mga mata or ang Rabbi dumating sa Kanyang pangalawang pagdating. At tayo bubuhayin niya sa araw ng paghuhukom. Upang kung dumating ang Kanyang pagkahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala. This is the promise. At ito yung panghahawakan natin. Yung kagustuhan natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung kagustuhan natin na pumasok sa kaharian ng Ama, ay mananatili sa atin kung tayo po ay mananatili sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na nagbigay ng ating pananampalataya. Nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magtatapos at the end of the day. Kung mananatili po tayo sa Kanya. Kaya sabi ni Yohanan, upang kung siya'y maihayag, tayo'y may pagkakatiwala. Huwag tayong mapapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Tayo daw po ay hindi mapapahiya sa Kanya pong pagdating. Ano po? Iyon ay kung tayo po'y mananatili sa ating Rabbi hanggang wakas. Sabi nga ng ating Rabbi sa Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya mga kapatid ko, I pray na tayo po ay mananatili sa ating Rabbi dahil sa kagustuhan po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Uulitin po natin ang salita ni Apostol Saulo, wala sanang makapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Huwag sana natin gayahin yung mga nanampalataya pero nangawala dahil sa buhay na ito na naging katulad nila yung mga binhi na nahulog sa bato at nahilig sa mga dawagan. Dahil sa pagsusumakit sa buhay na ito, uulitin ko, marami ang mga mangawawala sa pananampalataya. Sana hindi tayo kasama sa bilang. Sana kasama tayo doon sa bilang na nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagkabunga. At mananatili ang ating bunga dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Ama na ipinadala ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach upang ipaunawa sa atin ang kanyang mga salita at maibuhay natin ito upang tayo ay manatili sa Kanya hanggang wakas. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid, and I pray na tayo po sana ay may napulot na aral sa ibinigay ng ating Rabbi. At tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na dagdag inspirasyon at yung kasidhian po natin na lalo sanang nagpatibay yung kagustuhan natin na makamit ang kaharian ng Ama balang araw. At walang sino mang sana ang makapagpapalimot o makapagpapalamig o makapagpapatalikod sa atin sa ating pananampalataya sa buhay na ito. Salamat po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Naway ang pagpapalang kaligtasan po ay sa ating lahat. Purihin po ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Purihin po ang ating Amang Yahweh. At salamat po sa inyong lahat. Hallelujah. Shalom. At mabuhay po ang ating Rabbi
Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po. Purihin si Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah.